Magandang gabi, Distrito 4. Magandang gabi, Lungsod Quezon. Magandang gabi, Pilipinas. Maraming salamat to sa napakainit ninyong pagsalubong sa Duterte dito sa Lungsod Quezon. At hindi po magaganap ang ating paghaharap ngayong gabi kung hindi po sa tulong at suporta at pagmamahal ng ating ibabalik sa Kongreso si Congressman, ang Superman pagdating sa serbisyo, Congressman Bong Suntay. At siyempre dito sa Distrito 4, hindi lamang dapat sa Kongreso may tamang representasyon. Kinakailangan sa Konseho dito sa Lungsod Quezon, dadalhin po ninyo, susuportahan si Konsehal Attorney Miggy Suntay. Dalawa lang naman po ito. 6 naman ang konsehal ninyo. Baka maaari, dalhin din natin sa Konseho, masipag, magaling, batang negosyante, magandang isip, at nasa tama ang puso pagdating sa paglilingkod sa bayan. Dali natin sa Quezon City Council si Konsehal Kiko Del Mundo. Muli ho, ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, taga Quezon City, taga District 4, nagsimula dito. Ako ho, I think until now, I still hold that distinction na ako ho ang pinakabatang naging barangay captain dito sa Quezon City. At the age of 19, ako ho ay barangay captain na. Naglilingkod ang aking hong kasama, hindi naman ho ako ganun katanda, pero ang aking kasama, yung mga antigo dito sa Barangay Pinyahan, si Kapitan Tata Leo Cabato. Yan po yung aking kasama, contemporary sa public service, hindi sa edad hindi sa edad. At matagal na ho tayo na naglingkod dito sa Lungsod Quezon. At ngayon, ako ho ay tumugon sa imbitasyon, tumugon sa panawagan at tumugon sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado upang labanan ang korupsyon. Yung mga kasama ko sa Duterte, diniskurso na nila ang napakaraming korupsyon na higit nagiging talamak sa kasalukuyang administrasyon. Nagpapasalamat din ako. We are very much and very well secured tonight. Palakpakan natin ang mga kasamahan natin mula sa Philippine National Police. Kaya ho natin sila pinasalamatan sapagkat bahagi ng ating mensahe sa inyo, kailangan po ng tunay at maisog na oposisyon sa Senado upang bantayan ang ating taunang budget. Sapagkat this year, ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon, sino ho ba ang gumagamit o may natatabi o nakagamit na ng PhilHealth card? Yung PhilHealth card po, lahat po tayo, kinakailangan natin yan. Subalit ang kasalukuyang administrasyon, imbis na palawigin ang serbisyo at coverage ng PhilHealth, binigyan po ng zero funding ngayong 2025. Ito ho yung mga usapin na dapat ninyong gamiting batayan at sukatan sa pagpili ng inyong mga leader ngayong May 12, 2025. Kinakailangan din po namin ng tulong ninyo. Alam ko hong by now, hindi naman tayo pare-pareho magbibilad sa araw at magsasama sa ilalim ng ulan kung hindi Duterte ang inyong sinusuportahan. Kanya po ang akin ay paalala lamang. Habang papalapit ang May 12, sa May 11, the day before the election, May 11, magdadalawang buwan na ho si Tatay Digong diyan sa ICC. Nakita nating lahat, nasaksihan natin ang pagmamalupit ng kasalukuyang administrasyon.
Nakita natin kung paano pinagkanulo, pinagtraidoran at ginawang handog ang kapwa natin Pilipino. Ang pangalan ay Rodrigo diyan sa ICC, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Yan po yung paalalahanin ninyo pagdating ng May 11. Nisenyasan na po ako, 5 minuto na lang daw ho. Tandaan din po ninyo, kinakailangan po ninyong tulungan ang Duterte. On May 12, please go out and vote straight Duterte. Kailangan po natin ng sapat na bilang, kinakailangan natin ng sapat na dami sa Senado, sapagkat nanganganib ang ating demokrasya. Ang ating mga tiwali at elitistang kongresista, hindi lamang pera ng mamamayang Pilipino pinaglalaroan. Nais din nilang nakawin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino. Nais nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag ninyong payagan yan. Kinakailangan po tayo magkaisa. Sa May 12, bumoto po kayo, vote straight Duterte. Akin pong iisa-isahin ang pangalan ng aking mga kasama. Dalhin po ninyo sa Senado si Senador Pastor Apollo C. Quiboloy. Number 53 sa balota. Nakita naman natin, ang ating bansa ngayon ay matamlay. Ang ating ekonomiya ay matamlay. Ang ating bansa'y may sakit. Kinakailangan natin ng doktor sa Senado. Hindi lamang matalino, hindi lamang mahusay na doktor, magaling pang sumayaw. Dalhin natin sa Senado, Senador Marites Mata. Maya-maya ho ay makakapiling nyo siya, totoong tao, aking naging kaibigan. Tulungan ninyo, gawin nating Senador, Senador Philip Ipe Salvador. At alam ho ninyo, ang trabaho ng mambabatas ay magbalangkas ng batas. Hindi mamigay ng suhol. Hindi mamigay ng akap. Hindi mamigay ng AIX. Kinakailangan po yung nagbabalangkas ng batas. Pakiusap ko po sa inyo, dali natin ang napakahuhusay na abogado sa Senado, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney J.V. Hinlo, at Attorney Raul Lambino. At siyempre, panahon na, tulungan natin, i-promote natin, veteranong mambabatas, magaling na abogado. Tama na siya sa Kongreso. Panahon na, iangat natin sa Senado. Tulungan po ninyo, Senador Attorney Dante Marcoleta. Ibabalik natin, maisog, matapang, lumaban sa ilegal na droga, matapang na hinarap ang mga sindikato, naging pinuno ng pambansang pulisya. Ibabalik natin sa Senado, itaga nyo yan sa Bato, Senador Bato de la Rosa! And last but not the least, ito po'y nakakatiyak na tayo. Panalo na ito. Hindi lang ito basta panalo. Ito ay numero 1, number 1 sa Senado. Ang kinakailangan na lamang ho, bantayan natin ang boto nang hindi madaya. Ibabalik natin sa Senado ang tao na ang tanging bisyo ay magserbisyo. Babalik natin sa Senado, Senador Bongo! Ito ho ang Duterte. Sana po'y tulungan ninyo kaming lahat. Vote straight Duterte. Ako naman po ang inyong lingkod, Attorney Vic Rodriguez. Ang aking pong numero, napakadaling tandaan. Number 56. Number 56, 56. 56, hindi po siya utang. 56, hindi siya pautang. 56, hindi siya pabigat sa lipunan. Ito pong 56 na nakatayo sa harapan ninyo ngayon. Tratuhin po nating lahat na ating kolektibong puhunan tungo sa higit na mabuting lipunan. Muli ho, Attorney Vic Rodriguez, Senador ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.